Morning. It's break time. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan. Dasal po muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, Ikaw na simula at hantungan ng aming buhay. Ikaw na bukal ng lahat ng mabuti. Pinasasalamatan ka namin at pinupuri dahil sa dakila mong pag-ibig sa amin. Sinugo mo ang iyong anak na si Jesus upang maging aming Panginoon at tagapagligtas. Sinusugo mo rin ang iyong Espiritong Banal upang kami patuloy mong pabanalin. Matutunawa kami na makasunod sa iyong anak na si Jesus. Makilala siya, mahalin at paglingkuran sa paraang nais mo. Dalangin namin na lahat ng membro ng aming mga pamilya. Tunghayan mo silang lahat upang kami tunay na makapaghanda sa muling pagbabalik, sa muling pagdating ng aming Panginoong Jesus. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus namin Panginoon, na kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay December 9, 2021. At ang mabuting balita po natin ay mula kay Matthew chapter 11, verses 11 to 15. At sinasabi pong, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sinumang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kanya. Mula nang mangaral si Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas. Sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ang siyang nagpahayag tungkol sa kaharian ng langit. Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating. Makinig ang may pandinig. Ngayon po ay Huwebes, sa ika-2 linggo sa panahon ng Adbyento. At ang magandang balita po natin para sa araw na ito ay dakila ang mga taong naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Narinig po natin kung papaano itinanghal ni Jesus si Juan Bautista bilang isang dakila. Dakila dahil sa ginampanan niya bilang propeta na naghanda sa pagdating niya bilang Mesiyas. Si Juan ay tunay na dakila sapagkat siya ang naging tulay sa pagtatapos ng lumang tipan at pagtawid sa bagong pakikipagtipan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na nagpakilala at nagpadanas sa lahat na ang kaharian ng Diyos ay naririto na ngang tunay sa kanyang presensya. Dakila si Juan sapagkat binigyang lalim ni Jesus ang pagkatao niya bilang
si Propeta Elias na muling nagbalik. Ito ay sapagkat batid natin lahat, batid ng lahat ng mga Israelita, maging mga Israelita nung kapanahon ni Jesus na si Propeta Elias ay hindi namatay kundi iniakyat sa langit ng Diyos, kaya't pinaniniwalaan nila na si Elias ay muling magbabalik. At ang pagbabalik nito ay ang siyang hudyat, ang siyang magiging hudyat na susunod na ang pinakaiintay na Mesiyas o Kristo. Kaya naman, ang diin ni Jesus ay ito. Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating. At siya, si Jesus, ang Kristo na kanilang pinakaiintay. Kaya sa huli, ang iniwanan niyang hamon ay makinig ang may pandinig. Ibig sabihin ni Jesus ay, naririto na ako, ang Mesiyas na iniintay ninyo. Manampalataya na kayo. Pero ang nangyari, hindi nga sila nakinig na maigi kay Jesus. Mas pinagtuunan nila ng pansin ang mga kamanghamanghang gawa ni Jesus na may kaakibat na kagalingan sa buhay. Pero si Jesus ang Kristo, hindi nila iyon pinaniwalaan. Pero sinabi din ni Jesus na mas dakila. Kung dakila si Juan, mas dakila. Maging ang pinakahamak na kabilang sa kaharian ng langit. Sila yung mga napabilang sa pagliligtas na isinagawa ni Jesus sa kanyang pagkamatay sa krus at pagkabuhay na muli sa pananampalataya. Sila yung mga taong nakikinig at nagsasabuhay ng pananampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kumbaga si Juan ay, sabi ko nga kanina, siya ay naging tulay. Itinulay niya ang lumang tipan sa bagong tipan. Siya ang pinakahuling propeta. At siya, at sinasabi naman ni Jesus na siya na nga si Elias. Nung sabihin ni Jesus na siya na nga si Elias, parang sinasabi niya sa mga taga-Israelita, sa lahat na nakikinig sa kanya, siya na nga si Elias, kaya't ako na nga ang Mesiyas. Kaibigan, si Juan Bautista ay naging dakila sapagkat inihanda niya ang pagdating ni Jesus. Dakila, ibig sabihin, katanghal-tanghal ang buhay ng taong hinahanda ang sarili sa pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalatayang marunong makinig at nagsasabuhay kung ano man ang narinig mula kay Kristo Jesus. Dito ngayon papasok ang katotohanan na sa inisyal na kalalagayan, ibinuhos ng Diyos ang grasya ng pananampalataya kahit hindi natin deserve ito. Kasi ang grasya ng pananampalataya ay grasyang kusang ipinagkaloob. Buong pusong ipinagkaloob, ibinuhos ng Diyos sa pamamagitan ng bugtong na anak niyang si Kristo Jesus sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Walang pinipili, walang diskriminasyon. Ang grasya ng pananampalataya ay buong pusong ipinagkakaloob sa lahat, lalo na sa mga naliligaw ng landas. Pero matapos nating tanggapin ang grasya ng pananampalataya, dito pumapasok ang pangangailangan ng pakikinig at pagsunod sa at pagsasabuhay ng mga aral ni Jesus. Kaya nga, sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Filipo, chapter 2, verse 12 na, kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin, ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sa English may dating ng konti. Sabi ni,
Pablo, "Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling." Mga kaibigan ko, tinanggap na po natin ang pananampalataya. Meron na tayong buhay pananampalataya. Ibig sabihin, meron na tayong kakayanang makipag-ugnayan ng personal at bilang komunidad sa Diyos na pinagmumulan at hantungan ng ating buhay. Makapaghahatid po sa atin sa buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos ang pananampalatayang ito. Huwag nawa nating ipagsawalang bahala ito. Huwag natin ito isa-isang tabi. Bagkus ating pakaigihin ang pakikinig, ang pagdaranas ng mga turo at aral ni Jesus sa buhay ng inang simbahan, sa kanyang mga liturhiya at mga sakramento, sapagkat sa buhay ng inang simbahan, ganap na ganap ang presensya ni Kristo Jesus, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya naman, si Juan Bautista ang buhay ni Juan Bautista ay isang paanyaya sa ating lahat. Nakagaya niya na naghanda sa pagdating ni Jesus. Maghanda rin tayo. Maghanda tayo sa pakikinig, sa pagdaranas ng pananampalatayang ating tinanggap, sapagkat ang grasya ng pananampalataya ay ang tanging daan nang sa ganun, sa pagdating na muli ni Jesus, makakatagpo natin siya at matatamasa natin ang buhay na walang hanggan na tanging si Jesus ang may hatid. Pagpalain nawa tayo ng Diyos, ipagadya sa lahat ng masama at ihatid sa buhay na walang hanggan. Amen. Peace.